Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Messages to Young People, page 112, entitled, Huwag Panghinaan ng Loob. So samahan niyo po ako mga kapatid na atin pong pag-aralan itong lesson na nagbibigay na muli sa atin ng kasigasigan na kailangang huwag panghinaan ng loob. Sabi dito, huwag kang panghinaan ng loob dahil tila matigas ang iyong puso, ang bawat balakid, ang bawat panloob na kaaway ay nagpapakita lamang ng higit mong pangangailangan kay Kristo. Dumating siya upang alisin ang pusong bato at bigyan ka ng pusong laman. Tumingin ka sa Kanya para sa natatanging biyaya upang mapagtagumpayan ang iyong mga natatanging kahinaan. Kapag ikaw ay tinutokso, matatag na labanan ang masamang udyok. Sabihin mo sa iyong kaluluwa, paano ko madudungisan ang aking manunubos? Mga kapatid, dito makikita natin kung gaano tayo minahal ng Panginoon. Na sinasabi niya na hindi tayo dapat panghinaan kung ang ating mga puso ay matitigas. Kung dumating na tayo sa point na parang susurrender na tayo kasi nga tayo ay mahina at walang kalakasan na makapanagumpay. Alam natin na niligtas tayo ni Kristo para tayo ay makapanagumpay. Ngunit marami ngayon na pumapasok sa ating isipan na mapapanagumpayan ba natin ito? Maraming mga pagdududa o mga pag-aalinlangan sa mga bagay na ito na ginagawa o ginagamit ng kaaway para tayo mawala sa landas ng buhay. Tandaan natin mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon, huwag tayong panghinaan kung tingin natin sa ating mga sarili ay napakadami ng depekto na ugali na hindi karapat-dapat sa Panginoon dahil talagang totoo na makasalanan tayo at nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Kasi kapag the more tayong tumitingin sa Panginoon at pinag-aaralan natin ang Kanyang kalooban, ang Kanyang mga salita, the more din nating nakikita ang ating mga kahinaan, kung sino tayo at ano yung dapat nating baguhin sa ating buhay. Dahil kapag ang ating iniisip ay mas mabuti pa ako kaysa sa iba, hindi na tayo nangangailangan pa ng tagapagligtas. Kasi all-knowing ka na, you are worthy than them. Parang ikaw na yung banal sa harapan ng mga tao. Kaya ninanais ng Panginoon sa atin habang tayo ay naghahanda sa Kanyang ikalawang pagparito dito sa mundo. Kailangan na makita natin ang ating mga sarili na sobrang napakadumi, na nangangailangan ng tagapagligtas, na sobrang makasalanan, at ninanais ng Panginoon na tayo'y mapabanal. Ano ang dapat natin gawin mga kapatid? Tumingin lamang tayo kay Kristo dahil siya yung magbubura ng lahat ng ating kasalanan. Alam natin na kahit matigas yung puso natin, ay hindi natin kayang baguhin. Ninanais ng Panginoon na palitan ito ng pusong laman. At kung may kahinaan tayo at kabiguan na paulit-ulit nating naipapakita sa ating kapwa, at minsan sila nagsasawa na patuloy pa rin nating ginagawa yung mga mali nating mga ugali. Nawa mga kapatid, huwag tayong mawala ng pananampalataya. Huwag tayong mabigo. Kailangan patuloy tayong tumingin sa Panginoon at ihingi sa Kanya ang gabay. Ano yung dapat pa nating baguhin sa ating buhay? Sabi pa dito, ibinigay ko na ang aking sarili kay Kristo. Hindi ko magagawa ang mga gawa ni Satanas. Tumawag ka sa mahal na tagapagligtas para sa tulong na isakripisyo ang bawat idolo at iwan ang bawat minamahal na kasalanan. Ito po yung dapat nating i-adapt sa ating buhay. Ano man yung kumikimkim sa ating mga puso, galit, inis, o ano man yung mga ina-idolize natin ng mga bagay, na ito yung unang-una na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, kailangan natin itong mawala. Kailangan natin isurrender ang lahat sa Panginoon upang siya ay pumasok sa ating puso at anuman yung karumihan at kadungisan, Kanya itong lilinisin at Kanya itong babaguhin. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon ay hindi nawala ng pag-asa sa atin. Kundi habang may buhay mga kapatid, ninanais ang Panginoon na tayo'y mapabanal sa ating buhay ngayon bilang mga Kristiyano. Ano man yung mga balakid, mga problema na ating kinakaharap, ano man yung bigat ng ating mga pinapasan sa ating mga puso, nandiyan ang Panginoon na handa niya tayong aliwin.
handa niya tayong baguhin. Sa pagpapatuloy, hayaan mong makita ng mata ng pananampalataya si Jesus na nakatayo sa harap ng trono ng Ama. Ipinapakita ang kanyang mga kasugatang kamay habang namamagitan para sa iyo. Maniwala kang ang lakas ay dumarating sa iyo sa pamamagitan ng iyong mahalagang tagapagligtas. Ito yung dapat nating maramdaman, na ang Panginoon ay nandyan, makikita ng ating mga mata sa ating pananampalataya na hindi niya ako bibiguin. Dahil ang Panginoon ay nangako sa akin, tutulungan niya ako. At anuman yung aking kahinaan, nandyan siya para ako ay gabayan. At alam natin mga kapatid na lahat tayo ay pantay-pantay sa harap ng Panginoon, wala siyang pinapaboran. Ngunit kapag nakikita natin na tayo makasalanan at lumapit tayo sa Panginoong Hesus na siyang nagtatanggal ng ating mga kasalanan at nagiging malakas sa ating mga kahinaan, patuloy siyang humihingi sa atin ng patuloy na paggabay. Humihingi ang Panginoon sa atin ng panahon para atin po siyang mapaglingkuran. Nawa yung binigay niya sa atin ay ipagkaloob din natin sa Kanya upang anuman yung hinihingi ng Panginoon sa atin, nawa ay ating ibigay upang continuous po din yung pagbigay niya sa atin. Kaya huwag po nating pagdamutan ang Panginoon sa mga bagay na meron tayo ngayon dahil sa Kanya ito galing. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagmasdan ang mga koronang nakalaan para sa mga magtatagumpay. Pakinggan ang masayang awit ng mga tinubos. Karapat-dapat ang kordero na pinatay at nagligtas sa amin para sa Diyos. Naway ma-realize po natin kung gaano tayo minahal ng Panginoon na buhay ng bugtong na anak ng Diyos ibinigay sa atin para tayo'y maligtas. Ano po ba yung ating gagawin? Ano po ba yung ating gagampanin para atin pong mabayaran ng Panginoon sa kanyang sakripisyo na binigay sa atin? Mga kapatid, wala tayong may pagmamayabang dahil lang mismo ang ating buhay ay sa Panginoon at kailangang mailaan lamang ito sa kanyang gawain. Kaya anuman yung magiging resulta, mamatay man tayo, nandiyan ang Panginoon, handa niyang ibigay na muli ang ating buhay sa kanyang pagdating, na tayo ay kanyang luwal-luwal hatiin, gaya ng pagluwalhati natin sa Kanya. Kaya nawa magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon yung ating mga ginagawa para sa lahat ng ating mga gawain ay mapaglingkuran natin siya. Sikaping ituring ang mga eksenang ito bilang totoo. Si Esteban ang kauna-unahang martir ng Kristyanismo. Sa kanyang matinding laban sa mga pinuno at kapangyarihan at espiritual na kasamaan sa mga mataas na dako ay sumigaw, "Tingnan ninyo, nakikita ko ang langit na nakabukas at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanang kamay ng Diyos." Ang buhay ni Esteban ay nagbibigay sa atin ng paalala kung paano maging matatag, kung paano tumayo sa kabila ng buhay pa natin ng kapalit, paano maging martir na panghawakan ng katotohanan sa kabila ng pagsubok at mga negatibong pangyayari sa ating buhay, na kahit binabato na nila tayo at sinasaktan, patuloy pa ba tayong hahawak sa katotohanan? Kaya ngayon pa lang mga kapatid, habang meron pa tayong panahon, sanayin na po natin ang ating mga sarili na iugnay ang ating buhay sa Panginoon. Para anuman yung magiging resulta, anuman yung magiging mangyayari sa ating buhay, ay magiging karangalan ito sa Kanya. Magbibigay kaluwalhatian sa ating Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ang tagapagligtas ng sanlibutan ay ipinakita sa Kanya na nakatingin mula sa langit sa Kanya ng may pinakamalalim na interes. At ang magiting na liwanag ng mukha ni Kristo ay kumislap kay Esteban ng may kalakihan na maging ang kanyang mga kaaway ay nakita ang kanyang mukha na kumikinang tulad ng mukha ng isang anghel. So ito po yung lagi nating tandaan. Kapag tumitingin tayo kay Kristo, makikita yung kaluwalhatian ng ating Panginoon sa atin. Makikita ng mga tao yung ugali ni Kristo kung atin ginagaya ito. Kaya anuman yung mga pagsubok nating pinagdadaanan, anuman yung mga kabigatian o kaguluhan, kalituhan ng ating mga nakikita sa ating mga buhay, nawa, tumingin pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon. Mas tingnan pa natin ang kaluwalhatian ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at tagumpay.
Kaya nawa ang mga Bible characters na nagbibigay sa atin ng paalala sa Panginoon, nagpapaalala din sa atin na tayo ay maging gaya din nila, na naging martir, naging kinapitan nila ang katotohanan sa kabila ng kamatayan, sa kabila ng buhay pa nila ang kapalit. Sabi pa dito, kung papayagan natin ang ating mga isipan na magtuon pa ng higit kay Kristo at sa makalangit na mundo, matutuklasan natin ang isang makapangyarihang pampalakas at suporta sa pakikipaglaban sa mga laban ng Panginoon. Ang kayabangan at pag-ibig sa mundo ay mawawala ang kapangyarihan habang pinagmumuni-muni natin ang mga kaluwalhatian ng mas magandang lupang malapit ng maging ating tahanan. Sa tabi ng kagandahan ni Kristo, ang lahat ng makamundong atraksyon ay magmimistulang walang halaga. Ito yung lagi nating tandaan, mga kapatid. Kapag ang ating isipan ay nakatuon sa makalangit na bagay, mawawala na po yung ating atensyon sa makamundong ito. Mga makamundong bagay. Dahil ang ating mga isipan, nawa ay mas piliin natin na nakatutok kay Kristo upang ang kanyang kalooban susundin natin. Dahil kapag patuloy nating pinag-aaralan ng salita ng Panginoon, patuloy nating sinasaliksik ang kanyang kalooban, patuloy nating nakikita ang ating kahinaan, mas makikita pa natin ang mga dakilang bagay na hindi natin maintindihan. Mas lalawak ang ating pangunawa, mas makikita pa natin na ang Panginoon ay nandyan sa ating harapan. Handa niya tayong tulungan. At nawa masanay po tayong makipagsalita ng mga katotohanan, kaluwalhatian, mga salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Dahil ito lamang ang ating tanging pag-asa para makapanagumpay sa laban. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon ng Messages to Young People, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung dumating man sa ating buhay ang mga udyok ng kaaway. Bagkus dumating si Kristo dito sa mundo, pumunta dito si Kristo sa mundo para tayo ay iligtas, para tanggalin niya yung mga mabibigat sa ating puso at palitan ito ng magaan at makapagbibigay sa atin ng matatag at mabuting pananampalataya, matibay na pananampalataya. Nawa ang ating isipan ay nakatuon sa makalangit na bagay at hayaan na natin ang mga udyok ng kaaway at nawa ang ating buhay ay mahisentro lamang sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa oras na ito, and God bless.